Well, kamusta kayo mga boss? Welcome sa ating channel. Sa video natin na ito mga boss ay makikilala natin ang isang former NBA player noong bandang 90s. Marami ang nakapagsabi na may pagkakahawig ang laruan ni Giannis Antetokounmpo sa mamang ito. At alamin din natin mga boss kung gaano nga ba kalakas ang 6'10" power forward at binansagang the Rain Man ng NBA. Pero bago nga ang lahat ay nais ko munang humiling sa inyo mga boss ng isang like, comment at subscribe para naman maging updated ka sa mga kwentong basketball gaya nito. So ito na nga mga boss, ang 6-time consecutive NBA All-Star at 3-time All-NBA second team na walang iba nga kung hindi si Shawn Kemp. Si Shawn Kemp mga boss ay pinanganak sa Elkhart, Indiana noong November 26, 1969. Nag-aral si Shawn Kemp mga boss sa Concord High School sa Elkhart. At dito mga boss ay naging superstar agad siya sa kanilang school dahil nung unang game niya sa Concord mga boss, tinalo niya ang pang-apat sa pinakamagaling na high school player noon na si Terry Mills. Sa 4 na taon ni Shawn Kemp sa Elkhart mga boss ay siya ang tinaguriang all-time leading scorer. Well, sa kabila naman ng achievement niyang ito ay bigong makuha ni Shawn Kemp ang Indiana Mr. Basketball Award noong mga panahon na ito. At lumabas ang haka-haka na kaya hindi binigay sa kanya ang nasabing parangal mga boss ay naunang mag-commit ito si Kemp sa University of Kentucky na patunay lang na hindi nga siya nagpakita ng interes na maglaro sa state ng Indiana. Pero hindi nga nakapaglaro ng college basketball itong si Shawn Kemp mga boss dahil sa iba't ibang issue na kinakaharap niya noon sa Kentucky. At dito na nga siya nakapagpasya na lumiban na sa kolehiyo. Trumekta na sa NBA para magpa-draft. 1989 NBA draft mga boss ay napili nga itong si Kemp ng Seattle Supersonics sa first round bilang 17 draft pick. At sa draft class na ito mga boss ay nakasabayan niya sila Glenn Rice, Tim Hardaway at BJ Armstrong. Well, that time mga boss si Shawn Kemp ang pinakabatang NBA player sa edad na 20 years old. Sa unang season niya sa Seattle mga boss ay hindi nga masyadong nagamit itong si Kemp at nahirapan pa siyang maka-adapt sa NBA dahil alam naman natin na ibang level na ang laruan dito. Pero sa sumunod na season mga boss, si Kemp ay naging starting forward na ng Seattle at kasama niya nga dito sila Gary Payton, Eddie Johnson, Ricky Pierce, Nate McMillan na naging matagumpay ang nabuo nilang squad na ito. Nakilala si Shawn Kemp mga boss sa kanyang mga showtime dunk na talaga namang tumatak sa kanyang mga fans. Isa na nga dyan ang hindi malilimutang dunk niya mga boss noong 1992 kalaban ng Golden State Warriors nang dakdakan niya ng harap-harapan ng sentro ng Warriors noon na si Alston Lister at nabansagan pa nga ang dunk na ito na the Lister Blister. Well mga boss, noong 1994 naging gold medalist nga itong si Shawn Kemp nang napasama siya sa isa sa mga roster ng Team USA para sa ginanap na FIBA World Cup Championship noon sa Toronto, Canada. At 1995-1996 NBA season naman mga boss ay masasabing pinaka-peak ng karir ni Shawn Kemp sa NBA dahil nag-record ang Seattle mga boss sa regular season ng 64 wins upang makabante sila papuntang postseason. Sa first round ng playoffs mga boss ay nakaharap ng Seattle Supersonics ang Sacramento Kings at tinalo lang nila ito sa game 4 ng serye na may standing na 3-1. Naging dahilan nga yan mga boss para maka-advance sila sa second round ng postseason. Para sa kaalaman ng ilan mga boss, ang playoff series noon ay hanggang game 5 lang kung magtatabla sila sa standing na di kagaya ngayon ay hanggang game 7 na. Well, sa second round ng playoffs mga boss ay nakaharap naman nila ang Houston Rockets pero hindi nga nakaporma ang Houston mga boss sa Seattle dahil winalis lang naman nila ito sa second round ng postseason. At dito naka-advance sila papuntang Western Conference Finals para harapin naman ang Utah Jazz nila Stockton at Malone. Well, sa tulong na rin ng magandang chemistry nila Shawn Kemp at Gary Payton mga boss, inagawa nilang pabagsakin ang Utah Jazz sa game 4 ng serye standing na 3-1 at ito ang naging dahilan mga boss para makapasok sila sa 1996 NBA Finals para makaharap ang Chicago Bulls sila Michael Jordan. Well, ito yung mga panahon na kababalik pa lang ni MJ mga boss sa NBA matapos ang unang niyang pagre-retiro. Pero hindi nga kinaya ng powers ng Seattle Supersonics ang Chicago Bulls noon. Tinalo ang kupunan ni Shawn Kemp sa Game 6 ng Finals at nakuha ng Chicago Bulls ang 1996 NBA Finals. At nag-average si Shawn Kemp sa buong postseason mga boss ng 23.3 points, 10.1 rebounds at 2 blocks per game na mayroong 55% shooting from the field. Pagdating naman mga boss ng 1996-1997 season, si Shawn Kemp ay napalipat papuntang Cleveland Cavaliers. Dito mga
mga boss ay nakapaglaro itong si Shawn Kemp ng 3 season. Pero dito na unti-unting nagbabago ang physical appearance ni Kemp mga boss dahil kapansin-pansin ng unti-unting pagbigat ng kanyang timbang. Pero sa kabila nito ay pinangunahan pa rin niya ang Cavaliers para makapasok sila sa 1997-1998 NBA playoffs. Dito nakakaharap nila ang Indiana Pacers na pinangungunahan ni Reggie Miller. Pero nalaglag nga agad ang Seattle mga boss sa first round pa lang ng playoffs. Nag-average si Shawn Kemp dito mga boss ng 26 points na mayroong 13 rebounds sa buong serye. 2000 nang ma-trade itong Shawn Kemp mga bossing papuntang Portland Trail Blazers pero mababang minuto na lang ang binibigay sa kanya dito matapos siyang gawing bench player. Dahil hanggang dito sa Blazers ay patuloy pa rin ang pagtaas ng kanyang timbang. Bagay nga na nakaapekto sa kanyang laro. At isama mo pa mga boss ay nang malulong ito sa paggamit na ipinagbabawal na gamot at pag-abuso sa pag-inom nito ng alak. Na bagay na nagpahirap sa kanya para maibalik ang dating kisig ng kanyang katawan. After 2 season niya sa Portland mga boss ay pinabigay na siya ng Blazers bago magsimula ang 2002-2003 NBA season. Dito naman siya kinupkup ng Orlando Magic mga boss at pinapirma siya as a free agent at nakasama niya dito sila Grant Hill at Tracy McGrady. Katulungan pa naman ni Shawn Kemp mga boss ang Magic para makapasok sa postseason game at dito nakalaban nila ang Detroit Pistons at nakuha nila ang 3 sunod na panalo kontra Detroit. Pero hindi na nga sila nakaporma mga boss sa Detroit sa huling bahagi ng serye at tuluyan silang tinalo sa Game 7. At ito na ang huling taon sa NBA ni Shawn Kemp mga boss, tuluyan na itong nagretiro. Pero eto pa mga boss, nagbalak nga itong si Shawn Kemp na bumalik sa NBA noong 2005-2006 season. Matapos nga itong makonsidera ng Dallas Mavericks na kuhanin na mapabilang sa kanilang roster. Ngunit hindi nga ito nakapunta sa hindi malaman na dahilan. Matapos siya ipatawag na mag-training sa Mavericks. Well, after NBA mga boss, si Shawn Kemp ay nagkaroon ng iba't ibang issue patungkol sa kanyang buhay. Si Kemp mga boss ay nagkaroon ng 7 anak sa magkakaibang babae. At napabalita rin noon na naaresto itong si Kemp kasama ang hindi kilalang lalaki dahil nakuha sa kanila ang ilang mga pinagbabawal na gamot at baril. Nakalaunan naman ay nakapagpiyansa siya para makalaya. Pero sa ngayon mga boss, si Shawn Kemp ay nagmamay-ari ng isang sports bar sa Seattle at naging part owner din siya ng isang restaurant na Amber's Kitchen. At eto pa mga boss, si Shawn Kemp ay mayroong 2 anak na naglalaro na rin ng basketball sa college. Ito ay sina Shawn Kemp Jr. na pinili ang University of Washington at ang isa pa niyang anak na si Jamon ay naglalaro naman sa Southern Louisiana University. At sigurado ilang taon lang mga boss ay makakapasok na rin ang 2 ito sa NBA na may pagpapatuloy nilang 2 ang naiwang legasiha ng kanilang ama. Ano sa tingin nyo mga boss sa naging takbo ng karir ni Shawn Kemp sa NBA? Sadya bang magkahawig ang laruan nilang 2 ni Giannis mga boss? At bakit sa kabila ng kanyang husay na ipinakita noon sa liga ay hindi man lang napasama ang kanyang pangalan sa 75th greatest NBA player of all time? At ano sa inyong palagay mga boss ay karapat dapat bang mahihanay ang pangalan ni Shawn Kemp dito? I-comment lang sa baba ang opinion nyo mga boss at babasahin natin yan. So ito lang muna ang video natin sa ngayon mga boss at bago nga tayo magtapos ay nais ko muna ulit humiling sa inyo ng isang like, comment at subscribe para naman maging updated ka sa ating mga future videos.